Alam mo yung pakiramdam na parang may something pero hindi mo ma-confirm. Yung tipong may ginagawa siya na parang interesado siya sa'yo, pero pag tinanong mo o pag kinorner mo yung situation biglang umatras, hindi siya aamin. Hindi siya klaro pero ramdam mo. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Iniisip nila, baka assuming lang ako. O kaya naman, kung gusto niya ako, edi sana direkta na siya. Pero hindi ganun kasimple ang babae. May mga pagkakataon na gusto ka niya, pero mas pinipili niyang i-deny. Hindi dahil naglalaro siya, kundi dahil may dahilan. At kung hindi mo naiintindihan, yun malaki ang chance na ikaw mismo ang sisira ng pagkakataon mo. So ngayon, pag-uusapan natin ang mga senyales na gusto kanya pero pinipili niyang itago. Hindi ito obvious signals. Ito yung mga subtle pero totoo. At kapag naintindihan mo ito, mag-iiba ang way mo makipag-interact sa babae. Senyales 1, inconsistent siya pero hindi random. Ito ang pinaka-common pero pinaka-misinterpreted. May mga araw na parang super engaged siya sa'yo. Mabilis mag-reply, mahaba kausap, may energy, may interest. Tapos biglang mawawala, hindi magre-reply. Malamig, parang wala lang. At dito nagpapanik ang karamihan ng lalaki. Iniisip nila, hindi siya interested, pero mali agad yung conclusion. Kasi kung hindi siya interested, hindi siya mag-i-effort in the first place. Hindi kanya kakausapin ng maayos. Hindi siya mag-i-invest ng time. So bakit siya nagiging inconsistent? Simple. May internal conflict siya. Gusto kanya pero may parte sa kanya na nag-hold back. Pwedeng dahil ayaw niyang magmukhang madaling makuha, may past siyang hindi pa healed, hindi pa siya sure sa'yo, o may ibang factor sa buhay niya na hindi pa stable. Kaya ang nangyayari, lumapit siya kasi gusto kanya, umatras siya kasi nagdududa siya, parang push and pull. First practical example, nag-uusap kayo gabi-gabi, bigla siyang mag-share ng personal stories. Magiging open siya, may konting landi, tapos kinabukasan, parang stranger, short replies, walang energy, parang ikaw pa ang nag-i-initiate. Kung hindi ka sanay, iisipin mo agad, mixed signals, red flag. Pero ang totoo, hindi siya mixed, conflicted siya. Ano dapat mong gawin? Huwag mong i-chase aggressively. Huwag mong habulin yung attention niya. Stay consistent ka lang. Kasi kung masyado kang magre-react sa inconsistency niya, lalo siyang magpo-pull back. Ang goal mo dito, ikaw yung steady, siya yung mag-a-adjust. Senyales 2, pinapansin ka niya pero indirect. Ito naman mas subtle. Hindi siya direct magpakita ng interest, pero makikita mo na aware siya sa'yo lagi. Hindi ka niya lalapitan outright, pero lagi siyang nandyan sa paligid mo. Parang coincidence lagi, pero hindi talaga coincidence. Mga common signs, lagi siyang sakto kung nasaan ka, nakikinig siya kahit hindi siya kasali sa usapan. Tinitignan ka niya pag hindi ka nakatingin, pero pag nahuli mo siya, iiwas agad. Ito yung classic. Ayaw niyang ipahalata, pero hindi niya rin mapigilan yung sarili niya. Practical example, nasa group kayo. Hindi siya directly nakikipag-usap sa'yo, pero mapapansin mo, pag may sinabi ka, nagre-react siya. Pag may joke ka, siya yung unang tatawa. Pag may kausap kang iba, biglang magiging tahimik siya. Hindi siya nagpapapansin, pero nakatuon siya sa'yo. Bakit ganito siya? Kasi gusto ka niya pero ayaw niyang ma-expose. Ayaw niyang ikaw ang magkaroon ng power sa situation. Ayaw niyang malaman mo agad na may leverage ka. So ang ginagawa niya, low-key observation. Ano dapat mong gawin? Huwag mo siyang i-call out. Huwag mong sabihing, bakit lagi kang nakatingin? Masisira mo lang yung dynamic. Instead, slowly mo siyang i-engage. Casual lang. Walang pressure. Hayaan mong siya ang mag-open up kapag ready na siya. So ngayon, alam mo na hindi lahat ng interest obvious. Minsan nasa inconsistency. Minsan nasa silent attention. Pero mas lalalim pa ito. Kasi sa next part, pag-uusapan natin yung mas delikado, yung babae na dinedenay ka verbally, pero actions niya kabaliktaran. At dito maraming lalaki ang nalilito. Senyales 3. Dinidini ka niya sa salita pero actions niya kabaliktaran. Ito yung pinaka nakakalito sa lahat. Kasi direkta ka nang nire-reject sa salita, pero kung titignan mo ang kilos niya, hindi nagmamatch. At dito maraming lalaki ang sumusuko agad. Kasi iniisip nila, sinabi na niyang wala. Tapos na, pero kung titignan mo ng mas malalim,
Hindi lahat ng sinasabi ng babae ay align sa nararamdaman niya. Lalo na kung hindi pa siya ready. Paano mo ito mapapansin? Sasabihin niya sa'yo, hindi ako ready sa relationship. Wala akong time. Friends lang tayo. Pero pagkatapos niyang sabihin yon, patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa'yo araw-araw. Nagre-reply kahit hindi kailangan, nag-i-invest ng time at energy sa'yo. Minsan siya pa nag-i-initiate. Kung wala kang experience, malilito ka talaga. Kasi parang dalawang magkaibang tao yung kausap mo. Practical example. Sinabi niya sa'yo, hindi talaga ako naghahanap ng kahit ano ngayon. So ikaw, umatras ka ng konti. Pero bigla, siya yung magchat-chat sa'yo ng gabi. Mag-open up tungkol sa buhay niya. Mag-share ng problems. Minsan may konting lambing pa. Ngayon tanong, kung wala siyang interest, bakit ikaw ang kinakausap niya sa ganung level? Ano ibig sabihin nito? Hindi siya nagsisinungaling, pero hindi rin niya sinasabi ang buong totoo. Ang sinasabi niya ay yung safe na version. Yung version na hindi siya may expose. Yung version na may control siya. Kasi once umamin siya, vulnerable na siya. At hindi lahat ng babae ready doon. Ano dapat mong gawin? Ito ang critical. Huwag mong kontrahin yung sinabi niya. Huwag mong pilitin na, bakit ganito ginagawa mo? Hindi siya amin pag pinressure mo. Ang gawin mo, i-acknowledge mo lang. Kung sinabi niyang friends lang kayo, sige tanggapin mo sa salita. Pero sa actions, panatilihin mong may konting tension. May konting interest. Hindi ka totally umatras. Pero hindi ka rin naghabol. Controlled presence lang. Senyalis Fimba, naalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Ito yung isa sa pinaka-underrated na senyalis. Hindi ito flashy. Walang halong drama. Pero ito yung totoong indicator ng interest. Kasi ang isang tao, hindi mag-i-invest ng attention sa details kung wala siyang pake. Paano mo ito mapapansin? Minsan mababanggit niya yung mga bagay na akala mo nakalimutan na. Favorite mong pagkain, kwento mo tungkol sa pamilya, random na bagay na sinabi mo weeks ago, kahit yung schedule mo, at ang nakakagulat pa, hindi mo na maalala na sinabi mo yon, pero siya tanda niya. Practical example, one time nabanggit mo lang casually na gusto mo ng kape sa gabi habang nag-e-edit ka. Lumipas ang ilang araw, tapos bigla niyang sasabihin, hindi ka ba nagkakape ngayon? Diba ginagawa mo yon pag busy ka? Ngayon mapapaisip ka, paano niya naalala yon? Simple, nakikinig siya sa'yo. Hindi lang basta nakikinig, nag-a-absorb siya. Ano ibig sabihin nito? Kapag ganito ang babae, may emotional attention na siya sa'yo. Hindi lang siya present sa usapan, invested siya. At tandaan mo ito, ang attention, hindi mo yan basta-basta nakukuha. Binibigay lang yan sa taong may value sa kanya. Ano dapat mong gawin? O wag mong i-take for granted. Maraming lalaki ang hindi napapansin ito. Akala nila normal lang, pero hindi. Kapag napansin mong ganito siya, mag-reciprocate ka. Ipakita mo rin na nakikinig ka. Hindi kailangan sobrang effort. Simple lang. Tandaan mo rin ang details tungkol sa kanya, i-bring up mo casually, ipakita mo na present ka rin, dito nabubuo ang connection. Hindi sa grand gestures, kundi sa maliliit na bagay na consistent. Senyalis 6. Komportable siya sa'yo pero may konting distansya pa rin. Ito yung pinaka-tricky sa lahat. Kasi dito nagkakamali ang maraming lalaki kapag komportable na yung babae. Akala nila safe zone na. Iniisip nila, tropa lang tingin niya sa akin. Pero hindi laging ganon. May level ng comfort na may halong interest. At may level ng comfort na purely platonic. Kailangan mong maramdaman ang difference. Paano mo ito mapapansin? Komportable siya sa'yo. Nagsishare siya ng personal stories. Hindi siya awkward sa'yo. Kaya niyang maging sarili niya. Hindi siya guarded kapag kausap ka. Pero may konting distansya pa rin. Hindi siya totally open sa feelings niya. May mga bagay na hindi niya sinasabi. Minsan umatras siya kapag nagiging too personal. Practical example, magkausap kayo ng matagal. Nagkukwento siya tungkol sa buhay niya. Mga struggles, mga plano. Relax siya sa'yo. Pero kapag napunta na sa topic na medyo intimate, tulad ng relationships or feelings, bigla siyang mag-iiba ng tone, mag-joke, mag-iiba ng topic, o kaya magiging evasive. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil hindi pa siya ready ipakita yon. Bakit ganito siya? Kasi safe ka para sa kanya. Pero hindi pa siya fully decided. Gusto ka niya,
Pero pinipili niyang kontrolin ang depth ng connection. Ayaw niyang mahulog agad. Ayaw niyang mawala ng control. Ano dapat mong gawin? Ito yung pinaka-importante. Huwag mong pilitin na i-level up agad. Huwag mong madaliin. Kasi kapag minadali mo, siya mismo ang lalayo. Ang gawin mo, i-maintain mo yung comfort, ihalo mo yung konting tension. Huwag kang maging purely safe guy. Kasi kapag naging sobrang safe ka, mawawala yung attraction, ang balance. Komportable siya sa'yo pero may konting excitement pa rin. So ngayon, malinaw na sa'yo, hindi lahat ng babae na nagsasabing wala ay walang nararamdaman. Minsan, nasa inconsistency, nasa silent attention, nasa actions na hindi tugma sa salita, nasa selos na tinatago, nasa maliliit na detalye, at nasa comfort na may konting distansya. At kung iisa lang ang tatandaan mo dito, ito yon. Huwag kang makinig lang sa sinasabi niya, panoorin mo kung paano siya kumikilos. Kasi doon mo makikita ang totoo. Pero tandaan mo rin, hindi ito laro. Hindi ito tungkol sa manipulation. Kung gusto ka niya pero nagdadalawang isip siya, trabaho mo, hindi ang pilitin siya. Trabaho mo maging lalaki na hindi niya kayang i-ignore. Yung consistent. Yung may control. Yung hindi needy. Kasi sa dulo, hindi ang pinakamaingay ang pinipili, kundi yung pinakasigurado. Kung may natutunan ka dito, ay like mo itong video at mag-subscribe ka sa channel. Baka hindi mo kailangan ngayon, pero darating yung panahon na maalala mo ito. At kung gusto mo ng ganitong klaseng content na diretso, walang filter at may lalim, marami pa tayong pag-uusapan,